Mga kalingap, sa vlog na ito ay muli ko pong pinisita ang pamilya ni Angelica. Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakabisita sa kanila. Kaya ngayon mga kalingap, aking nalaman na ang kanilang ama ay nagbalik na. At ngayon mga kalingap, ating alamin ang punot dulo o dahilan ng pag-alis ng kanilang ama. Mga kalingap, sa video na ito, huwag natin kalimutang i-like at i-share. So ayan po mga kalingap, welcome back muli sa aking channel, Kalingap Tata. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po kalimutang mag-like at i-share po ang video na ito para mas lalo po tayong makilala sa YouTube at may share yung ating mga upload videos. So ngayon po mga kalingap, ayan dito tayo ngayon sa labas ng bahay ng Angelica dito sa subdivision mga kalingap. Dahil ngayon ay bibisitahin natin ang pamilya ni Angelica at nabalitaan po natin na yung papa niya ay umuwi na daw sa bahay niya. Ayan. So ngayon po ay pupunta natin at pupumustahin natin yung papa ni Angelica. So tara mga kalingap, samahan niyo kami. At syempre bisitahin ko din yung kapatid ni Angelica na si Tisay po na nag-aaral. So tanong natin kung ano talaga yung nangyari po. Ipa-explain natin kay tatay kung ano yung dahilan talaga. So tara mga kalingap, samahan niyo at dito lang papa ni Angelica. Ayan o, may bako na pala dito. Inchik! Bakit andyan ka? Kausap mo? Kapitbahay mo? Ay, may bako na dito. Diyan kami dati dumadaan. No? Andyan si papa mo? Chik? Papa mo andyan? Ayan o. May bako na pala dito. Kaya dito na ako dadaan. No? Ayan. Buhay rin natin sumuong. Ayan o. Oy, dito na pala si tatay. Tay, kumusta? Ayos lang. Busy kaya ta. Nagano ka ng kamuting kahoy? Kamuting kahoy. Uy. Gagawin sa aga. Dating gawi kuya. Gasan. Tay, kumusta na? Ayos lang. Kararating lang. Kailan ka umuwi? Ayun, itong Dito. kan lang, itong... Kailan ka bumalik? Ito lang buwan na ito. Ganito lang. Di tayo, upo tayo sa... Ngayong buwan na ito? Oo. Nabutan natin si tatay nagawa ng kamuting kahoy. Nakuha ka dyan, Marcelo. Ang kamuting kahoy mga kalingap. Kailan ka, anong araw tayo na dumating ka? Ito lang linggong ito. Siguro nung Biyernes. Ang Bernes? So, ayan. Si ano po tayo, si Angelica, kumusta na po? Kaalis, ayos man. Napunta lang ng Binson, ay pinuntahan. Nagpunta. So wala siyang, ngayon, pasok? Ay, wala pa. Wala pa no, kasi college na siya. Ngayon yata ang sunod pa ang buwan ng pasok nila. August na. So, si ate? Bumibili sa daid ng paninda sa bukas. Bumili? Nagsasaod. Para sa bukas. Yan, dahon na makalinga ko. Dati pa rin, no? Walang babago yung ano. Ganun pa rin yung hanap buhay na tayo, no? Oo. So, yung, di ba may ano tayo, yung problema niyo sa... Yun. Pag-alis ko dito? Pag-alis mo, oh. Ano po talaga yung dahilan tayo na umalis ka po? Kasi nung December, may problema lang siguro ako sa mga anak ko. Medyo parang, yung kasi lalaki ko nung December, hindi umuwi. Si Arnel? Arnel, Oo. Tapos hanggang bagong taon, hindi rin dumating. Kaya siguro yung nung napainom kaya ako nung gabi. Kaya ako nakapag-decide na para akong nagtampo man. Nag-alis ako. Umalis ako ng pizza 1 ng umaga. Nandis ng January, pagkabagong taon. Doon ako naman nakapadpad sa lugar ng San Pascual sa Basud, Barangay Basud. So, may kabarkada ako doon. Pinayaman niya ako doon. Tapos ay, yun, ang buhay man namin doon. Naggawa din ako ng kakanin na ganyan. Naggagawa ka rin? Parang pansamantalang hanap buhay baga. Oo. Kaya lang, hindi rin nag-click doon kasi medyo mga murang kuha ng kakanin doon. Yung piso lang gusto, 10 ang kuha na. Napatigil din. Tapos, sumama ko doon sa barkada ko na may lupa doon sa San Pascual. Kukuro ko para sa bundok. Tapos nitong last kwan, siguro nung March,
napasama naman ako sa pagtitresor doon sa mga, may nakabarkada ako rin para tresor. Yun, napasama ako. Hanggang ngayon, ganun yung hanap buhay, ganun yung pumunta lang ako dito kasi nga, ito, walang maghahatid. Na-miss mo rin yung mga anak mo. Mm. Lalo na si Bunso, si Inchik, oh. Lagi naghanap yan sa'yo, kuya. Lagi naghanap, pumupunta man yan doon sila sa akin minsan. Minsan. Kasi na mga March, nagkuhan ako doon sa anak kong isa kay Aya. Sumasakit yung paa ko. Walang mabiling gamot doon sa San Pascual. Dito sa Diet meron, nagpapadala ako ng gamot ko rin pag ako'y naubusan. Yung sa nasakit yung paa ko pag nasobrang ng kain ng medyo. Yung mga matataba, ganun. Kaya nakakarating yung anak kong yan doon. Tapos, ito nga, sinasama, si Inchik. Naliligo sila doon minsan. Tapos si Agum, 2 bisis na rin nakarating yun doon. Bumisita rin. Mag-asawa ko, nagbisita sa akin. Tingnan nga kung anong klase ng buhay ko doon. Sabi nga daw, may babae. Wala man. Wala naman. Nasa bundok man ako. Wala naman tayo. Hindi naman totoo yung mga kwento na yan. kwento nila. Kaya lang, siyempre, magulang ka. Namimiss ko rin yung mga anak ko. Kaya bumalik ako nitong... Nakakamiss talaga ng anak. Saka sabi ko, maghatid ng eskwela ko baga. Ito, si Inchik, kinaalala ko nga. Paalis nga sana ako kanina, punta ako ng Basod. Ay, ang problema, si Anggi hindi nagkuhan ay may pinuntan ay hindi nakadating. Ayaw ko baka mamaya pa umuwi. Kaya siguro bukas na lang ako makakapunta ng kuhan. Basod ulit. Yun na, pansamantalang kuhan na boy, baka swertehin yung pagtitresor. Kumbaga nagbabaka sakali ka na ganun. Baka sabi ko ay mga swerte di. Maski pa paano makatulong sa kuhan. Pero yung issue na may babae, wala man po. Wala naman. Wala. Hindi naman yung totoo tayo na may issue. Mahal ko man yung pamilya ko. Pero yung pag-alis mo tayo, ano yung main dahilan talaga? Siguro sa mga nagtatampo sa mga anak mo, sa mga anak na lang siguro sa mga anak ko. Doon ka rin. Yung dahilan din. Isa rin yun. Yung umalis ka. Kasi yung isa kong si Aya, may girlfriend na rin, nag-aaral, parang ako na may boyfriend na. May boyfriend na. Oo. Yung tapos itong lalaki ko din, meron din daw. Meron na. Para ako na pressure ba imbis na mag-aral. Oo, para na-pressure ka yung Pero gano'n. miski sabi ko, katawa yung lalaki ko, gusto ko makasama ng Pasko. Nag-trip sila kung saan. Noong bagong taon, nasa Baguio. Inantay ko hanggang bagong taon, hindi nakarating. Kaya... nung pumunta sa Baguio? Oo. Yung nakita ko sa post niya, siguro, ni Arnel. Parang nakon din ako, nagblanko ako, naglayas ako. Oo. Nawala ako sa sabi ko, layas muna ako para akong nakakon dito sa bahay. Parang kumbaga na ko na. Stress ka siguro na. Na lang sa pakiramdam bagay, para ka na din yung iniitsupwera ka na ng mga anak mo minsan na miski yung ay yung parang pinagpapayuhan mo. Pero hindi ako nagsasalita, kaya hindi ako nagsasalita. Hindi naman pinagpapayuhan mo sila tayo, ganun. Binabayaan ko lang kasi may mga isip naman na baga. Kaya lang may time na minsan magulang ka, maisip mo parang minsan yung mga anak mo parang hindi ka na rin parang yung hindi na nakikinig sa iyo, ganun. Parang ganun. Hindi desisyon na sila sa sarili nila pare-parehas. Ganun pa lamang, kaya lang ay talagang siguro ganun na yung mga kabataan ngayon ay hindi natin makuhan. Isa pa yun sa kuhan ko na pag-alis ko, sabi ko baka mabago yung mga anak ko baga. Try ko na parang nagtatampo-tampo ganun. Alis ako, sabi ko. Ayan, nagtatampo sa mga siguro, anak ko. 6 na buwan din siguro ako nawala. Nasa isip mo na yung bakit kaya ginagawa ng anak ko na pinaaral ko pinakalikan man sila ng maayos, ganun. Totoo, ganun. Kasi simulang maliit baga naman ay mahal mo, tapos nung medyo may mga kaya ng kuman, nagkakanya-kanya na sa buhay din. Na hindi mo miski magsabi man lang sa iyo na papa o ganito, hindi man lang magkuha na may bata-bata na ako ganito ganyan. Malaman ko lang, ganun na lang. Napunta rin sa bahay. Kaya asawa ko minsan ay puro babae bagayan, 4 yan. Si Anggi, okay naman yan. Saka yan si Angelica, okay naman. Ay, yung panganay ko din baga, ganun na din. Meron na din kakuan. Parang nakuha na kong sa sarili ko, parang, ba't ganito nangyari? Kung kailan medyo yung buhay baga, may tumutulong naman. Mga, sabi ko, tulad ng Anggi, binablog, malaking bagay, sabi ko. Si sa pag-aaral niya, may tumutulong na rin sa kanya Saka, minsan, yung mga pampinansyal, nakakabigay na sa amin si Angie. Dito sa bahay.
Tapos ay yung anak ko, yung isa kong anak, yun na nakakatulong sa akin ngayon, yung panganay ko. Ay, yung panganay, Yung nag-online selling. online selling siya. Kaya nung lumakas na din yung loob ko nung January na yun, nung pag-alis ko, sabi ko, hindi magugutom yung mga anak ko. Maski ako siguro hindi umuwi muna ng kung ilang buwan. Oo, kasi alam mo na yung mga anak mo kumikita na rin. Kumikita na, makakatulong na sa pamilya. May mga sideline Kaya na rin. ganun ko, tinigasan ko rin sarili ko na sa 6 months na yun pag-aayas ko. Pero talagang hirap at hirap ang hirapot ko dito. Hanggang sa nagkukupra kami doon sa bundok, sa baso. Tinitiis mo yan tayo, tinitiis mo yung hirap, yung pero namimiss ko ko na lang, para bagang ninalaban-laban ko na lang. Binaliwala mo na lang. Ganun. Sabi ko, para mabago-bago man ang isip ng mga anak ko na kung baka nagtampo si Papa ganyan. Pagbalik ko ay ayos man na. Maging maayos. Pero sa pagbalik mo tayo, wala namang Okay man na. Okay wala man. namang masamang sinasabi yung mga anak mo. Wala man sa akin na nagsalita na. Bakit ka ba bumalik dito? Kung sa ibang anak siguro. Wala man. Hanggang ngayon, wala naman. yung panganay ko parang may tampo sa akin dinamik. Pero wala man siya, hindi siya kasalita. Kumbaga, wala ba siyang hinanakit sa iyo? Sa akin okay lang naman magsalita sila. Talagang mali naman siguro ako doon sa pangyayari. Kaya lang talagang may magulang talaga minsan na iba kasi iba rin yung kuwan ba natin, magulang tayo. Parang minsan pag tayo nakakuha na ng anak natin, minsan nasama din yung loob. Siya baga. Oo. Pero yung umalis ka, hindi nila alam na yun, hindi na alam kung hindi ka ba nagpaalam sa kanila na umalis ka? Ay, nagpaalam ako nung gabi sa asawa ko nung maalis ako. Nagpaalam ka? Oo, nung gabi sa asawa. Pero yung mga anak mo, hindi ka nagpaalam? Hindi. Basta pagka umaga, nagalis na lang ako. Pero sa Kapalungga ako nung dumunta ko sa Kapalungga. Sa Kapalungga? Pag-alis ko dito, umuwi muna ako ng Kapalungga sa amin. Binisita ko yung lupa namin doon kasi nakasaranla na. May lupa din kayo doon? Laki na ng mga sangat lalo. Kaya nawalan din ako. Doon sana ako mauwi, kaya lang nawalan ako ng gana sa mga kapatid ko na hindi rin lang sa akin naman kami na lang din naman yung mga buhay patay ng mga magulang sa pagsanla ng lupa. Sila na lang desisyon, hindi na ako, kaya nagsama din yung loob ko. Nag-alis ako diyan ako napapunta sa San Pascual doon sa barkada ko, kay Ugang. Diniskarte ko nga doon din nung una ko dating, gawa ako ng kakanin. Completely. Dito? Ganyan din yung hanap buhay kasi doon. Masarap man yung gawa ko doon, sabi nila masarap, kaya lang namamahalan sila. Kasi nga, bundok yun. Ano ko lang nalaman pagpunta nila Kalinga Prab dito nung sama ako, dito na pala si tatay. Karating ko lang noon. Ay, nagbisita ako lang noon. Nagbisita ka lang noon? Nagbisita lang ako noon. Linggo-linggo kaya minsan, nabisita ako dito ng mga nakaraang pero ngayon, dito ka na? Oo. Dito ka na talaga. Yan. Nung simula nung... Okay na kayo? Okay man na kami. Okay na ni ate? Okay man na. Ang anak mo. At least nalinawan na. Okay naman. Kasi alam na ng mga viewers na hindi pala yung dahilan. Kasi marami ding na mga Meron nga ni doon sa lugar na yon sa Basod na may tindahan. Tapos nakilala niya ako. Tapos siya nanonood ng vlog ng anak ko. Sabi niya, gusto ko niya kuya mag-comment. Wala ka bang babae? Sabi ko sa akin, wag nilang po. Sabi ko sa kanila. At sabi ko malalaman pa ako na andito. Nung una ko palang dating, wala man ikaw kuya yung babae. Lalaki nga ang kasama mo, sabi sa akin. Nung kuha niya. Marami doon kasi si Alvin na taga-kuan. 3 yata yung mga bahay doon na tabi-tabi halos nanonood palagi ng vlog ni Kuya Rab. Ay sabi niya, kilala ko niya, nakita na rin niya ako minsan ay. Nakita ka na sa nung binablog dito noon, panahon noon dito. Di ba niya papa ka ni Angge? Sabi ko siya po. Ay, sabi daw nagsama ka raw sa ibang may babae ka raw kasama. Sabi niya nasinamahan. Sabi ko wala man po. Naglayas lang po ako medyo siguro ako nakakainip din na parang medyo gusto ko makalayo-layo ng kaunti, makahinga ng maayos. Kapag isip-isip man, ganyan. Kaya lang talagang, pag may mga anak ka talaga, siyempre, bangon na talaga yung anak. Tinitigasan ko lang talaga. Pero talagang gustong-gusto ko makita yung mga anak ko. Ganun, talagang... Na-miss mo na yung mga anak mo. Pero okay man na ngayon, maayos man na. Tapos, at least alam na ng mga viewers na hindi naman pala totoo yun. Kwento-kwento lang yun. Kwento lang nga, sabi sa akin nga nung... Kasi Angie noon, yung time na yun eh. Yun nga sabi nga doon huli ng vlog na pinanood nung kung sabi niya, kuya na may kababae kang kasama, sabi doon sa Basod. Sabi ko, wala man baga po ay nakikita. Ay, maganda pa niya mag-comment ako, kuya. Sabi ng dalawa doon nagkawan. Nanonood kaya Angie. Sabi ko, wag na. Pero sabi ko, kayo po, bahala kayo kung makakomment kayo. Pero wala man talagang babae ko yata. Wala, hindi naman totoo, no? Wala. Parang nakuha lang ako na
na-block lang ako na-blank ko ba, pamilya. Parang sumama lang yung loob ko kaya medyo nag-less ako. Parang nablank yung isip mo dahil sa dahil sa Sa lalaki ko, yung bus ko dapat kasama namin siya. Sabayan na rin ng problema, Dito, wala. ganun. Kaya medyo nablank ko yung isip niya, parang naano ka. Kasi pa talaga pag medyo naedad na din baga, medyo nagiging kwan. Naging matampuhin. Oo, nasa may naramdaman kang sakit sa katawan baga. Minsan palaging mainit talaga yung kwan mo. Kaya nga sabi ko kay Agum, minsan sabi ko talaga ako pag may naramdaman palang tao ganito. 55 na kasi ako eh. Oo. Pag medyo may naramdaman ako, minsan Malapit ka na pala nakakasalita ako ng malakas ay. Malapit ka na pala mag-60 kuya. Mga 5 taon pa. Sinong tao dyan kuya sa bahay niyo? Si Tisay. Andyan si Tisay? Bibi, kung ano si Tisay tawagin no? Gustahin natin si Tisay. Kasi nung umalis po kayo, si Tisay, na-interview ko, iyak nang iyak siya. Na-miss ka ni Tisay eh. Kasi malapit pala si Tisay sa'yo, no? Saka yung isa ko yung si Aya. Si Aya. Oh, yun na. Saka ito, ito. Bunso kong ito. Kasi, yun, kahit na umalis ka daw, naiintindihan ka naman ni, Tisay. Kasi choice mo daw yun eh. Pero, Hindi ako lang talaga parang na-blanco baga ako parang isip ko iba. Kasi gusto ko makalayo-layo ng kaunti. ay grabe, lalong gumaganda si Tisay ah. Musta Tisay? Tisay ka talaga oh. Maganda si Tisay. Chika. Ano naramdaman mo ngayon, Tisay? Na kumpleto naman kayo kasama si Papa mo. Masaya po. Kasi nung last interview ko, naiyak kay Papa mo, na-miss mo si Papa mo. Kumusta na yung pag-aaral mo? Anong year ka na? Ano po, pa-4th year na po. Wow, malapit na. Malapit na tayo. Lapit na, graduating na din yan. Graduating na si Tisay. Talagang nagbunga na yung paghihirap ni Tisay sa pag-aaral eh. Kung ano pati medyo matali-talino, masikap yan sa buhay niya. Oo, masipag nga eh. Kuan. Pero kayo pa rin ang ano mo? Boyfriend mo? Ayan. Wala namang problema basta mag-aaral lang maayos. Nag-aaral naman ito. Sige lang. Kaya lang, ako okay lang eh. Para Okay lang sa'yo, Tay. Okay lang sa kuya na kita. Nasa edsin na rin yan eh. Talagang hindi natin maiwasan yan. Ilang taon na kayo ng boyfriend mo? Pa 4 years. Uy, matagal-tagal na rin pala. Ayan. So ano mo kay Papa mo yan? Masabi mo. Na Di naman pala totoo yun, no? Chismis lang pa yun. Kinto-kinto lang pala, no? Ngayon at least nalaman natin kay Kuya yung mga kwento-kwento. Naiyak to sila si Kuya. So, yung palang yung pag-alis ni Kuya pala ay pala siya, nagbabaka sakali na Mga suswertehin din, no? Nagkakabod ka, no? Oo. Baka sisurtehin daw para sa ginagawa niya daw para sa inyo din. Kaya siya umalis. Parang gusto ko baga makakonswerte baga. Iba kasi minsan nakakaswerte. Sabi ko kasi nung mga taon na nada-addict ako diyan sa pagtitresor. 1 taon din ako wala sa pamilya. Naka-addict din yun. Yung kasamahan namin nga. Na-addict din siya. 1 taon ako mahigit walang income. Yan buti yan si Agum. Tuloy-tuloy yung pagtinda niya. Yan nagkakaroon sa mga anak ko. Ultimo ng panggasolina ng motor ko, nanghihingi pa ako dyan minsan. Sa kaadikan ko na sa ako. Kaya bumalik uli yung ganun ko. Kaya lang, maganda naman yung trabaho namin sa Basod. Maganda kaysa doon sa mga trabaho ko nung nakaraan. Kasi sabi ko baka surtin, sa pamilya, makatulong. Nakakasawa din kaya mag-gawa ng hotel. Panibagong naman, no? Sabi ko baka medyo makatsambay, Hindi na magagawa. Si Ate Tisa yung mag-ahon sa inyo, tapos si Angelica, di ba? Kaya medyo yung ni Angelica medyo na-apektuhan yung yung love team nila, yung parang hindi siya masyadong yung pag-acting niya parang may kulang yung parang iniisip niya parang kayo, ganun nung time na yun. Kaya medyo napansin din ni Kuya Rab na ganun. Kaya sabi ko hingi na nga lang din ako ng sa mga anak ko. Sabi ko, siguro gano'n lang talaga magulang minsan pag medyo sumain loob, medyo papahinga ng kwan.
Hindi na natin maiwasan. Baka hingi ng mayo. Isay. Medyo di natin maiso na nagtampo. Nagtatampo daw si Papa mo sino. Totoo ba yun? Ha? Bakit? Siguro dun sa mga nasabi ko. Ano pa lang mga sinasabi ninyo kay Papa niyo? Papa niyo na hindi niyo nagustuhan. Yun nga po, yung umalis siya. Yun. Na hindi siya nagpaalam. Ganun. Pero nagpaalam naman daw siya kay mama mo. Pero kayo, wala kayong ando na bakit siya umalis. Pero ang lahat ng yun ay di naman pala totoo. Hindi pala babae yung ina ni tatay, kundi naghahanap buhay siya. Gusto ko lang linawin kasi na sa mga viewers kasi dami ding naano kay tatay sa yung mga viewers na si tatay Na kung kailan daw ganyan tsaka pa daw nag-ano, pero hindi pala totoo. Hindi naman siguro. Hindi naman lahat totoo. Siguro kung mabababae ako, ay wala na siguro ako. Wala na Bas kay kuya nun kung kailan daw ganun. Hindi ko mang ginawa din yan ng panahon ako sa ganyan. Mga pito-pito lang, puro pinto ganyan. At least hindi totoo ngayon sama-sama na naman kayo nakita ko ngayon si Papa mo. Gumagawa na. So back to naman si tatay, back to Oo. basic na naman, Gagawa back to na naman kanya ako. naman. At Hindi man siya wala namang hanap buhay na ako. Oo nga eh. Hindi naman na din pwede tayo mag-construction, nasakit. Hindi na bagay yung construction kasi yung construction kasi sa mga bata-bata pa. Kahit ako nga, hindi ko na kaya mag-construction eh. Mga bata-bata pa lang yan. So, kailangan talaga makapagtapos si ito si Tisay para si Tisay na naman yung tutulong sa inyo tayo kasi yun nga, sabi mo, 55 ka na. Iya. So, pag edad ka na ng 60, medyo mahina-hina na. Lalo na pag ngayong November 6, 55 na ako eh. 55 ka na, di. Kailangan talagang ikaw yung mag-ano kay mama at papa mo Tisay. Kasi kayo ni Angie. Buti nga yung anak ko isa, yung panganay ko, yun ang nakuha niyan lahat. Dito sa bahay gastos. Nung ako'y nawala. Hanggang ngayon man, sige dyan, masaod siya, ganyan. Napaka din yun, talagang ginagampanan din niya yung Tutok din siya sa pagka-vlog, pagkawan. Nagsumikap din siya, no? Linggo-linggo yun nandito sa amin dito. Mabili dyan ng bigas, kalahati ng sako, grocery. Para nakakuha naman siya, awa din siya kay mama niya nakakuha. Ika lang talagang gano'n na yung buhay talagang pag tumigil naman maggawa ng kakain. Hindi na pipidin at ilan yung isko lang yan. Yung aning eliminate yan, baon yan. Ang isko yung si inchik na lang, 100 isang araw. Tapos yung K-12 ko pa dalawa, 200 araw-araw yan. Kasi agum sige lang araw-araw yan. Kaya sipag lang talaga na kayo. Kaya di kayo tumigil sa paghanap buhay talaga kasi... Ito pa, si Tisay. Oo. Ilan yan ka na. Basta yung mga sa pagkuhan lang yun, yung 500 araw-araw Si talaga Tisay, dapat. magkano ba ang Tisay araw-araw sa college? Isang 1 pag-happy, 50 50 pesos pesos lang. lang. Isipin mo, 100 per day tapos... Buti nga lang sa mga pagkain na kawan ng Buti si Angie ay may nagtutulong. Oo. Hindi masyadong nahirapan si Angie kasi may mga tumutulong sa kay Angie. Si Kuya Rab. Minsan binibigyan niya rin yung baon yung mga pagbilag siya, yung mga kapatid niya. Namimigay man din yun sa mga kapatid niya. Kaya Ano ano yung course mo? nangyayari, tulong-tulong na lang. Ano yung course mo? Ano? Tisay? Edo. Edok. So, 1 taon na lang. Tulungan mo na sila, mama at papa mo. So, ayan. At least kayo nalinawan ng viewers natin. Hindi alam kung ano si tatay. Gamit ko na siya. Si tatay. Tatalisip ito. Talagang Palapatuloy si tatay, Anong message mo kay Papa mo? Ano siyang halos? Pagkaalis na si tatay, bigla. Anong sabi mo kay Papa mo? Kasi okay na kayo, tay? Oo. Wala pala si Angie dito, no?
Baka mamaya pa yun umabot gabi. Ay, si ate, ano naman oh? Te, Nagagawa na naman. gagawa na. Sipag talaga ni ate oh. Nagluluto na naman ng kuhan. Gagawin yung bukas. Kumusta po? Ako na agum dyan. Maluto ng kuhan, maluto ng... Ay, magluluto na kayo. Ako naman ang kuhan. Te, kumusta po? Grabe, ang sipag ni ate, gumagawa kakanin, no? Kuya ta, ayos naman. Okay naman yung, ano mo, puso mo ngayon. Nakamove on ka na, te. Ay, siyempre, nakamove on na kasi andito na si kuya, eh. Medyo din kuya ta kasi ano pa rin. Parang ban pa din sa mga nangyari. Oo, pero sabi nga ni tatay, hindi naman daw totoo yun. Yung kwento lang po. Kaya daw siya umalis dahil naghahanap na siya bago baka sakali daw makano siya ng ginto. Ganun. Yan nga ang pinagagawa yun sa San Yun, sabi nga, pumunta daw doon. Totoo. Talagang yung para makita mo yung kumbaga senior mo talaga kung Nakita ko siya ng sitwasyon. oo. Oo. So wala namang nakita. Wala ka naman nakita doon, te. Puro mga ano na mga kasama niya doon, mga lalaki daw. Nakikituloy siya dun sa barkada. Oo. Nag-ano daw siya dun na kukupra pag walang gawa. Mm. Trabaho. Mm. Dahil ko umuwi na lang sa bahay para may katulong ako pagkagawa ng kakanin. Yun. Hirap ba ng walang Oo. katulong? Walang katulong, ikaw lang mag-isa. Siyempre, yung mga anak ko rin nag-aaral, di ba? Araw-araw kailangan ang ano ay panggastos. Mm. Hindi pwedeng hindi ka Tumigil talaga. oo. Hindi pwedeng hindi ka maghanap buhay, magawa ng kakanin kasi Sinila pa ay. maraming pinapaaral ng anak mo. So mahirap ng mag-isa, may sakit pati kayo, di ba? Ayos naman ako yata. Ano yung sakit niyo dati, tay? Sa baga. Oo, okay na. Wala namang problema. Pa-x-ray, nagpa-x-ray kami uli nung anak ko, pinacheck up anak ko. Pero ayos naman na yung ano ko ng baga. Sa x-ray, nakita na nung ano na wala na yung ano. Ah, wala na yung butas. Kumbaga may butas daw. Wala na yun. Okay na yun. Okay naman ang sabi ng doktor. Eh, mabuti. Naagapan kasi ko yata kung hindi. Baka Oo. Kung hindi hindi ako nakainom agad ng gamot. oo. Kung hindi naagapan yun, delikado yun, di ba? Butit na nainuman ng gamot, tapat check up nyo. Ganun. So, Taba-taba na daw sabi ko. oo nga, tumaba ka nga ngayon. Bayaran mo na wala nang kumari. Tumaba ka ngayon, te. Kain lang ng kain. Basta may kakain. Oo, kain lang kahit may problema, no? tawa si Isay. So at least ngayon, okay na ang lahat. Back to, normal na naman yung life Sana niya. ako yata, ang hanap ko lang naman sa pamilya ko maging maayos ang pagsasama namin sa kayo mga bata ko. Yun. Makapag-aaral ng maayos. Yun. Makapagtapos sila lahat to. Dahil, siyempre, ginagawa niyo ang lahat para sa mga anak mo. Kahit baga maski naghihirap, basta sama-sama. Oo, yun. Importante. Kahit hirap ang buhay, basta sama-sama. Yun. Basta masaya. Walang ano. Pero yung nangyari po sa inyo, parang ano na yun. Parang experience lang yun. Yung para pagsubok yun. Di man talaga maiwasan bilang isang tao tayo na minsan nagkakamali tayo. Di man tayo lahat. Perfecto Oo, di man lahat perfecto. Siguro nagawa yun ni tatay, siguro gusto niya talagang yung maibigay yung gusto ng mga anak. Na nagbabaka sakali siya na yun, siya, jackpot siya, makahukay siya ng dito, gano'n. Sa ganun ay hindi na kayo maghirap, gano'n. Kasi nakakita ni tatay din na nahihirapan din kayo. Hanggang ngayon nga kuya na kaano nga yun sa San Pascual. Sabi ko, wag nang magpara kasi di naman baga natin sigurado bagang
may gayon na may makukuha. Oo, hindi sigurado yun. Sabi ko, Nagmarka- tulungan na lang niya ako pagkagawa, sigurado pa. Yun, sureball pa na kikita ka. Saka Yun kasi delikado pa ang buhay mo dun eh. Madisigasyap ka pa. mas ano pa nga dito yung maghanap buhay ka, yung mag-office sa mga gayang mapakasakali ka Oo. naman, hindi mo naman Di ka naman sigurado. kasiguruhan na Kasiguruhan na kikita ka. Ganun. Di ba? So, at least ito, kahit dito kahit pa sa paano, ay Bulacan, nakakatulong. talagang, Sustainable siya na hanap buhay. Di ba? ano pa talaga. Oo. Pero masaya ako ngayon ay na kumpleto na kayo. Ako din, isa din ako na napiktuhan doon kasi si Angie nakita ko din na problemado. Kapag may shoot, talaga nakita ko na kakaiba yung Angie na nakita ko na malungkot. Na kahit anong gawin niyang pilit, napapansin siya talaga ni Kuya Rab na parang may pinagdaanan siya. Yun nga. Medyo nadala na doon sa pag nagbablog kami. Hindi niya maiwasan. Kaya ngayon ay okay na ang lahat. Yun. Sana ay hindi na mangyari po yun. Nangyari po sa inyo, sa inyong pamilya po. Na kahit na mahirap ang buhay ay sama-sama, masaya na walang Kahit problema. mga kuyata, walang basta sama-sama kami. Oo, yun. Basta sama-sama kayo na kumpleto, masaya. Alam ko si Angelica masaya din kayo. Okay na kayo. Sana hindi na mangyayari po yun, te. Sana hindi na maulit. Ano, Tisay? Si Tisay, malapit na mag-graduate, oh. 1 taon pa kuyata. 1 taon pa. Ay, madali lang yun. Di natin 1 taon na lang. di natin Tiyagaan na lang. tiyaga na lang talaga, no? Butit matalino si si Tisay. Talagang talagang nag-aaral. So bago yan, te. So may bibigay ako sa inyo. Saan ko ibigay to? Kaunting blessing. Kay Tisay na lang? Kahit isay na lang. Pang-allowance. Pang-allowance niya. Pasok. So tanggapin mo ito si Tisay, oh. Unting ko sa iyo. 2,000 pesos yan. Pangdagdag mo sa baon mo, pamasahe. Sige, nandiyan mo na. Thank you po. Meron na pong pang-allowance. Yan, para sa iyo yan. Pandagdag mo kung mga kailangan mo Ngayong sa August school. pang pasukan niyang kuya tayo. Oh, yun. Tama, andito ako. Tamang-tama. Andito si Katata. Mababa pang Oo. bakasyon. Oh, yan. So, ayan. Siyempre, maraming salamat kay Tatay na pinaunlakan natin yung pag-interview natin sa kanya. Tay, salamat po, Tay, ah. Ayan po, binigyan ko po si Tisay ng konting allowance para sa darating na pasukan. Kasi si Angie, kay Kuya Rab na yun. So, bilang naka-scout ako sa inyo, so may man din ako na pwede ako mag-vlog sa inyo. Basta hindi lang si Angie. Yan sa pamilya lang. Yan. So, sige Tisay. Pagdasal kita lagi na matupad mo yung pangarap mo para matulungan mo sila mama mo. Sige po, Ti, at least ngayon alam na natin, alam na mga viewers, no, na hindi pala totoo ang mga nangyari. So, yun. Sana suportahan niyo po ang Rajel, mga kalingap. Ang love team po nila, Angelica, nila Coach. So, medyo marami din na kami sa inyo na eh. Lalo na yung mga Rajel supporters na bakit di na daw kayo binisita. Gusto na daw. Oo, nagtatampo na rin yung mga radyo sa akin eh. Wala na daw akong update daw sa inyo, sa pamilya ni Angelica. Kaya ngayon talagang, talagang binigyan ko ng oras ngayon na para mabisita kayo dito, lalo na si Tatay. So ayan. Salamat Kuya Tat, nakadalaw ka sa amin. Oo, ayan. Medyo tagal-tagal rin ako. Ito nga, na-shock ako na, may bako na pala dito. Oo. Masasaraduhan na eh. Oo. Dati dito na ako eh. Dati, yan lang oh. Pasok. Pag nag-shoot kami nila Arjun. Dinanda namin Kuya Tat sa kabila. Saan? Sa Yung pababa. Dito na. Pero pwede naman dyan, oh. Malapit lang oh. Pag nasaraduhan na din dyan Kuya Tat, talaga. Ay, dito na. Paano ako makadaan dito? Di ko alam. Daanan.
Ayan po si tatay. Oh. Pasok naman dyan kuya ang motor. Pasok yung motor dyan. Makapasok dyan? Ay, papasok ko na lang yung motor ko dyan. Nakakapasok. Pinaparadahan mo, yung pang Anita, yung Oo, eskwelahan doon. papasok. Dire-diretso lang yan. Doon. Sa may dikir, Yun. patay doon. Oo. Para pag sarado na, dito lang ako magmumotor ako. Papasok. Oo. Sige puti. Sige kuya maraming Ingat salamat po kayo. po. Ayan. Supportahan niyo po si Kuya Tata. Thank you po sa mga viewers and also sa ano po ng Rajel. Sa Rajel. Thank you so much. Alam mo ba yung mga supporters nila? Hmm? Yung mga Rajel? Limot ako na yun. Team Pitik yata. Ah, Team Pitik. Ay, alam ni natin Pitik. Team Pitik Lokban, no? Rajel. Siyempre may bumisita sa inyo dito, no? Yung mga supporters. Si Founder Founder Ann, sila Lisel. Apat sila, no? Apat sila. Ang kukulit dito. Sila ng ano. Siyempre, yan. Isa, Maraming salamat po sa Thank you Team Rajel. yan, sa Team Rajel, kay Mami Juliet, kay Tita Leonor, yan, from UK. Siya po yung nagbigay ng package budo kina Angelica. Sa Rajel International, sa Rajel Fighters Nationwide, sa Rajel Pitik, yan, sabi natin, Rajel Pitik. Yan. Sa Rajel Kili Good Vibes, yan. Salamat po sa inyo lahat sa suporta niyo po. Ayan, sige, ano? Ano mo buksan yung ilaw dito? So, ayan. Di na ako magtatagal, ano? Isay. Kuya, salamat kuya. Thank you po. Ayan, happy family na sila, oh. Bye-bye. Ayan. Happy family na. Bye-bye. Bye-bye, te. Bye-bye, kuya. God bless. Sige po, bye-bye po. Ayan. Sige po. Mabisa na lang ako dito. Pag mag-vlog ako ulit. Sige po. Sige po. Kaya. Sige po, ingat po kayo. Ayan po. Ayan po mga kalingap. At muli natin binisita ang pamilya ni Angelica. Ayan, sa awa ng Diyos po, okay na po sila. Ayan. Ako maging masaya na rin ako na buo na yung pamilya nila. So, lahat po ng manangyari po pala, hindi pala totoo yun. So, kaya po, si tatay, naghahanap buhay pala. Hindi pala babae yung rason. Bakit siya umalis sa bahay nila? Hindi, naghahanap buhay siya. Nagbabaka sakali po. Nagbabaka sakali po si tatay na nakaswertehin siya sa paghahanap buhay. So, ayan po mga kalingap, maraming salamat po. Palike and share po ng video nito. Alam kong marami rin nakamiss sa pamilya po ni Angelica. So po ay nabisita natin ulit at kinumusta po. Kaya nalaman natin na bumalik na si tatay sa kanila. So kaya ngayon ako nag-isip na bisitahin sila. At kumustahin po lalo na si tatay po. Kaya pinapaliwanag ni tatay yung nangyari. So at least ngayon ay alam naman ng mga viewers natin, lalo sa mga Rajel po, na hindi po totoo yung pag-alis si tatay sa kanilang bahay. So maraming salamat po sa inyo lahat po. Hanggang dito lang po ang ating vlog. Thank you po. Yan. Shout out po sa Ami Chris Titas po, kay Ate Aiko, kay Manay Liz, kay Kuya Roy, kay Sir Romeo, kay Sir Maria Esguerra, kay Sir Marina Fortito, at sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.